Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Muli ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. I pray na ihanda natin yung ating puso. I pray na ihanda natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, Ama naming banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, salamat na naman sa umagang ito dahil muli mo kaming pinagsama-sama para makinig na naman ng iyong mga salita, O God. I pray, Lord, na buksan mo po yung aming puso at isipan para lubusan namin maintindihan ng iyong mga salita. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, O Diyos, upang lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, salamat muli dahil naniniwala kami na kasama ka na naman namin na mag-aaral ng iyong mga salita. At kiniklaim po namin na muli itong tagumpay, Lord. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, bago ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito naman po ako sa chapter 51 ng Psalms o Salmo chapter 51. Dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 16 hanggang 17 po yung aking i-share ngayong umaga. At ito po ay may pamagat dito sa ang Biblia Pinoy version po yung aking babasahin ulit. Ang pamagat po nito sa chapter 51, O Diyos ko, sorry po. Ito yung patungkol sa mga sinasabi ni Haring David patungkol sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Yung nagpapalinis siya sa linisin mong mabuti lahat ng masama sa akin. Sabi ni Haring David, ano po, yung mga kasalanan, alisin. At sabi pa rito, wag siyang pabayaan na mamatay. Panginoon, tulungan mo akong magsalita at sa lahat ng sasabihin ko, pupurihin kita. At ito nga po, dito ako dinala ng aking devotion sa verse 16 hanggang 17. Sabi po dito, hindi yung sacrifice ang gusto mo. Mag-offer man ako ng hayop para sunugin, di ka rin matutuwa. Hindi yung sacrifice na binibigay niya, hindi yung hayop na susunugin, doon matutuwa ang Diyos. Sabi sa 17, O Diyos, ang gusto mong sacrifice ay lumapit ako sa iyo at magpakumbaba. At ulitin ko nga po itong sa verse 17, O Diyos, ang gusto mong sacrifice ay lumapit ako sa iyo at magpakumbaba. Hindi mo i-reject ang nagpapakumbaba at nagsisisi sa masamang ginawa. Amen. Amen. And amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan yung sinasabi ni Haring David. Hindi yung kung ano yung nabigay nating mga bagay, yung panahon nila, kung ano yung mga sinunog na hayop. Dahil sa Diyos naman galing ang lahat. Kaya kung yan ang i-offer mo, yung mga bagay na galing din sa Kanya, sabi nga dito, tapos panayang gawa natin ng mali, ng kasalanan, ng kasamaan, offer ka naman ng offer, hindi niya yun tatanggapin. Hindi siya malulugod. At sigurado ko i-reject niya yung mga offering na ibinibigay natin.
Kahit sa panahon natin ngayon, nagbibigay ka nga ng tithes and offering, ganyan. Pero masama naman yung loob. Ako tuloy yung kapos, ako tuloy yung makukulangan sa panggastos ng aking pamilya. Ano po, dapat hindi po ganun. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao pag nag-offer, pag nag-tithes, ganun ang sinasabi. Pero titignan din natin yung ating puso. Evaluate natin sarili. Kung bukal ba talaga sa loob natin yung pagbibigay sa ating Diyos. Kasi baka i-reject lang niya yun. O baka nire-reject talaga ng Diyos yung ating binibigay sa Kanya. Una na, dahil patuloy pa rin tayo gumagawa ng kasalanan, patuloy pa rin tayo nagkakamali, nagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, nagiging madamot, ano po. Yan pa rin yung ginagawa, tapos nag-o-offer ka, nagta-tithes ka. Parang dapat lahat yung paglapit kasi natin sa Diyos, maayos, tama. Kagaya nga sabi ni Haring David, O Diyos, ang gusto mong sacrifice ay lumapit ako sa iyo, magpakumbaba. Ano po, yan yun. Yan yung dapat ginagawa natin. Pero nyo, malinis na ang iyong puso, bukal sa loob ang pagbigay, tapos talagang lumalapit ka sa Diyos na nagpapakumbaba, na nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Di ba? I-reject ba yan ni God? Sabi nga, hindi. Hindi mo i-reject ang nagpapakumbaba at nagsisisi sa masamang ginagawa. Sabi yan sa verse 17. Diba? Kung lalapit talaga tayo kay God, na tayo nagpapakumbaba at nagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi niya tayo i-reject. Tatanggapin niya yung paglapit natin. Pakikinggan niya yung ating mga panalangin at ibibigay niya yung mga bagay na pangangailangan natin sa buhay. Kahit ano pa yan. Kalakasan, kagalingan sa sakit at karamdaman, kaayusan ng pamilya. Ibibigay yan ng Diyos. Ano pa? Yung gusto nyo ng maayos na trabaho, maganda, o ano pa yung pangarap nyo sa inyong buhay. Magkabahay, magkasasakyan, magka-business. Ibibigay po yan ng ating Diyos. Basta kagaya ni David, tayo'y magpapakumbaba at magsisisi sa mga masamang ginawa. Yan po ang gagawin natin. Kalimutan na natin yung mga kalimutan na natin yung mga bagay na nangyari sa atin na hindi maganda. Kung meron man nakagawa sa atin na hindi maganda, patawarin natin sila. Magpakumbaba tayo. Ano po? Lalapit tayo, kung pwede nga, lalapit tayo doon sa taong halimbawa, sumama yung loob sa atin o may nagawa sa atin. Tayo na yung magpapakumbaba. Tayo na yung kakausap sa kanya, okay na yun, kalimutan na, ayusin na lang natin. Ganyan, di ba? Tapos share natin ang Word of God. Yan ang mga gusto ng ating Diyos na gagawin natin sa ating mga buhay. Hindi yung bigay lang tayo ng bigay. After magbigay, ganun pa rin ang ugali, hindi pa rin maganda. Sa bahay, di ba? Palasigaw pa rin, palamura pa rin, palaisip ng hindi maganda. Ano po? So, wala din po yung pagbibigay natin. Wala din po yung sacrifice na binibigay natin. Wala din yung binibigay natin pera. Kahit pa ibigay mo ang lahat ng pera mo, kung ang ugali mo naman ganyan, hindi maganda, i-reject pa rin yan ng ating Diyos. Nasasayang lang yung iyong ibibigay. So, evaluate po natin. Ano po, evaluate natin yung ating mga sarili. Kung talaga yung pag-o-offer natin, tama na yung ating ginagawa. Ganon din sa pagtanggap ng, masama ko lang ano po, pagtanggap natin doon sa banal na hapunan. Laging sinasabi ng pastors, ano po, ng leader, halimbawa, o ng bishop, na kailangan linisin natin muna yung ating sarili, yung ating puso, no? Humingi ng tawad bago tayo mag-partake o makisali dun sa banal na hapunan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ganon din. Kasi kung sasali ka nga, makikibahagi ka nga dun sa banal na hapunan pero galit ka naman kanina, no, panayumura mo, di ba po dapat hihingi talaga ng tawad, hihingi tayo ng kalinisan sa ating Diyos para makabahagi tayo at hindi masayang yung ating gagawin na yun dahil yun ay banal na gawain, ano po, na ating ginagawa. So dapat lahat maayos, malinis yung mga gagawin natin. Ulitin ko lang, evaluate ourselves mga kapatid, na tama ba, maayos ba yung aking ginagawa,
Pag okay, sige, makibahagi, mag-offer, mag-tithes tayo, ano po. Yun po yun. Yung iba nga, di ba, talagang maluwag sa loob na kahit yun lang yung pera na ipagkakaloob nila sa church o sa Diyos, ano po. Sa Diyos kasi yung pagbabahagi po, yung pagbibigay po, yung tithes and offering po ay sa Diyos natin ibinibigay. Hindi pala ibinibigay, ibinabalik lang natin yung pagpapala na binibigay sa atin ng ating Diyos. Yung bahala ng church, kung saan niya yung gagawin, basta binigay na natin kay God. So si God na ang kausap nila doon. Kasi tayo pusang loob, galing sa puso yung pagbibigay natin para sa Diyos. So yung church naman tatanggapin yun para sa magandang pamamaraan naman sa pagpapalago, di ba? Pagpapaganda ng simbahan, pagtulong din kasi ang mga simbahan naman na maayos talaga na tapat sa Diyos ay gano'n naman ang ginagawa. Pagtulong sa kapwa, pagpapaayos nga para yung mga magsisimba ay komportable, maayos. Di ba? Kagaya ng Wisdom Church. Maganda ang Wisdom Church, malinis. Ano po? At pati mga leader doon talagang masasabi natin na sila'y tapat sa Diyos. Ano po? So yun po yung ating gagawin. At hindi ko po sinasabi na Wisdom Church lang yung gano'n. No? Alam ko naman na maraming simbahan, maraming church na ganun din. Na talagang malinis din, tapat din sila sa Diyos. At yung pagtulong nila ay galing din sa kanilang mga puso. Ano po, ganun. Siyempre, yung paglilingkod nila, talagang tapat sila sa ating Diyos. Ulitin ko, hindi lang po Wisdom Church, marami pong simbahan na ganyan, na tapat din at maayos na naglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Ano po? So, balik po tayo sa chapter 51. Ulitin ko nga, verse 16 to 17 yung aking share. At ito'y may pamagat na, O Diyos ko, sorry po, sorry sa ating mga kasalanan. Sorry kung mali yung ating offering sa ating Diyos. Yun ang hihingi natin ng tawad. At alam ko, papakinggan tayo ng Diyos. Kapag humingi tayo ng tawad sa ating Diyos, patatawarin niya tayo. Saka tayo magbibigay ng maayos sa ating Diyos. Kasi kita naman ni Lord yun. Kita naman ni Lord kung tapat yung pagbibigay natin. Kung bukal sa ating mga kalooban, sa ating puso, yung ating pagtatites or offering or love gift o ano man yung ating ibibigay, ano po, kung talagang bukal yun sa ating puso, nakikita yan ng Diyos. Di man nakikita ito ng tao, pero kitang-kita ng Diyos yung ating mga ginagawa. Siyempre, dapat nang maging maayos, dapat nang maging tapat tayo. Ano po, mag-offer. Sabi nga, ulitin ko lang yung 17, O Diyos, ang gusto mong sacrifice ay lumapit ako sa iyo at magpakumbaba. Sabi pa rito, hindi mo i-reject ang nagpapakababa at nagsisisi sa masamang ginawa. Ano po, ulitin ko lang, ano? Verse 17, O Diyos, ang gusto mong sacrifice ay lumapit ako sa iyo at magpakumbaba. Hindi mo i-reject ang nagpapakababa at nagsisisi sa masamang ginawa. Yung pala yung nabanggit ko kasi ay dalawang pagpapakumbaba, pero nagpapakababa at nagsisisi dun sa verse 17. Ano po? So yun po yung nagpapakababa, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo mayabang, tapos palagi tayo nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Kahit pa konti lang yun, kahit pa nakapagsalita ng hindi maganda, kailangan sorry ka agad. Nakapag-isip ng hindi maganda, sorry ka agad. Ganun ang hihingi natin sa Diyos, yung hingi ng tawad ka agad. At sigurado, sabi nga, hindi i-reject ng Diyos yung ating paglapit sa Kanya, yung ating pagsisisi, pati yung ating offering sa Kanya, ay hindi niya i-reject dahil maayos na ang ating puso, ang ating isipan at buong pagkatao. Yan naman ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Yung maging mabuting tao tayo, malinis para sa Kanya at sa ating kapwa. At yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Ngayong umagang ito, yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Tuparin natin ito. Ano po, yan po. So, maraming salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito. And I pray na marami na naman tayong natutunan. I pray na isabuhay natin lahat ng ating nababasa, napapakinggan at napapag-aralang salita ng ating Diyos. Ano po, at ibahagi din natin ito, i-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao.
Muli, tayo po ay mananalangin. Ipagpapasalamat na naman natin ang pagkakataong ito na tayo ay kinausap ng Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo. Muli ka namin pinupuri, Lord. Salamat, Lord, sa iyong tinuro na naman sa amin ngayong umagang ito, na hindi yung kung ano-anong sacrifice ang dapat namin ibigay, kundi yung paglapit namin na nagsisisi, nagpapakumbaba, nagpapakababa na lumapit sa iyo. Lord, salamat sa tinuturo mo sa amin. I pray, Lord, yan po ang maging puso, isipan at pagkatao namin. Yung mapagkumbaba, yung palaging humihingi ng tawad, hindi mayabang, Lord God, hindi madamot, Lord God. Yan po ang gawin mo sa aming mga puso at buong pagkatao, upang tanggapin mo po ang lahat ng aming ipinagkakaloob, ibinibigay at ibinabalik sa iyo, Lord. Salamat po, Lord, dahil alam ko po na nakikinig ka sa aming panalangin ngayong umagang ito. Lord, lahat ng nagdadasal, lahat ng nananalangin, I pray pakinggan mo po. I pray tugunin mo po, God, ang lahat ng aming mga panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray makasunod kami sa iyong mga utos, sa iyong mga tuntunin, O Diyos. Makasunod kami ng maayos at tapat, O Diyos. Magawa namin ng maayos lahat ng iyong pinagagawa sa amin. Bigyan mo po kami, lalo na po ako, ng sipag sa aking paglilingkod sa iyo, ng wisdom and knowledge, Lord, para malaman ko ang tama at mali at makapamahala ng maayos, tama at mabuti sa aking pamilya at sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa akin. Lord, muli, I speak blessing sa lahat ng taong nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Sa mga taong nagpapakumbaba sa iyo, sa mga taong nagsisisi sa kasalanan, nagpapakababa, Lord, pagpalain mo po sila. Ingatan, gabayan, proteksyonan mo po. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng makakain everyday, O God. Ilayo sa lahat ng klase ng gawa ng kaaway, O God. Ilayo sa anumang masama, O Diyos. Lord, at kung meron man nakikinig ngayon, umagang ito, na merong sakit at karamdaman, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagalingin mo po sila, O God. Pagalingin mo po sila, Lord. Yung mga taong, kung meron man nakikinig ngayon, Lord, na wala pang trabaho, bigyan mo sila ng trabaho maayos at maganda in Jesus' name, Lord. Lahat ng pangangailangan nila, Lord, I pray pagkaloob mo po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat po dahil dinig mo po ang aming panalangin, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo po yung pinagdadasal ng bawat isa sa iyo at hinihingi, Lord. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ipagkaloob mo, Lord. Ipagkaloob mo po ito at ayusin ang bawat buhay ng tao, bawat pamilya maging maayos. Lord God, magkaroon ng takot at pagsunod sa iyo. Bawat bansa, Lord, maging maayos, maging tapat sa iyo at sumunod sa iyo, Lord God. Ang lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil muli mo pong pinagtagumpay ang gawain ito, Lord God. Salamat po, Lord. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang ating panalangin, mga kapatid. Kaya magpapatuloy tayo, makinig, mag-aral, sumunod sa ating Diyos, mga kapatid. At magpapatuloy din ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.